Ito yung example dito sa Appendix D. Sa likod ng Philippine Electrical Codebook, page 146. So, i-zoom natin. Ayan. Single family dwelling unit up to 150 square meters. So, ayan yung data, 145 square meters. Tapos, typical household appliance load, meron daw 1.5 horsepower na air conditioner. Tapos, total load, sinuman niya yung A, general lighting and convenience receptacles. B, pumunta siya sa small appliance load, laundry circuit. Tapos nag-apply siya ng demand factor, dinagdag niya yung other loads. So, binigay niya yung circuit requirements. Tapos, kinuha na niya yung service entrance conductor. Pumunta siya sa service equipment, kinalculate niya. Tapos, pumili na siya ng service equipment rating. Si Kuya Nats po, nakuha ko ang attention nyo sa pamagat ng video na ito. Mga mali sa example D2, Appendix D ng Philippine Electrical Codebook. Actually, yung example D1 hanggang D8, may mga mali Wala lang gustong gumalaw na electrical engineer kahit alam nila na may mga mali. Kaya lang, ang problema, tayong mga electrician, kahit basahin natin ito, tas di natin naintindihan, pupunta tayo rito, susundan natin yung padron paano mag-calculate ng ating service equipment, ng service conductor, at saka ng ating main breaker. So, paano yan? Kung maraming mali, di susundan natin. Kaya magulo Kaya nagkakaroon ng confusion tayo sa pagsa-size ng ating service equipment So, yan. Ang gagawin natin, papakita ko sa inyo saan nagkamali. Gagamitin din natin sariling rules ng PEC. Kasi itong appendix din naman, hindi naman ito bahagi ng rules Ano lang ito Kumbaga, parang for information only So, ewan ko ba, bakit may pagkakamali hindi naman binago. 145 meters squared floor area with typical household appliances. Yung mga regular, mga nakikita, electric pan, electric oven, microwave, o yun, kakasama. Tapos, dinagdagan niya ng isang 1.5 horsepower air conditioner. Umpisa pa lang, magkakaproblema na tayo. 1.5 horsepower air conditioner. Ito. Yan Problema yan. Dahil in strict electrical parlance o electrical term, walang horsepower rating ang air conditioner. Subukan nyong i-google. Ito, sasabihin sa inyo ni Google. Air conditioners are not rated by horsepower to describe their cooling capacity. Kasi, pag sinide by side natin ito sa example D1B sa NEC, ito yun, kinuha ko na. Yan. Nakita nyo, one family dwelling unit, yung data daw sa example D1A, kasi example D1B na to Plus, additional, 1 room air conditioner daw. Nakita nyo rating, 6 amperes, 230 volts. Hindi 1.5 horsepower. Ayan ang rating, yung nakikita sa nameplate. Yan ang rating ng air conditioner. Alam na alam yan ng mga aircon technician. Tayo lang mga electrician at electrical engineer ang clueless sa pagre-rate ng air conditioner. Ano pa? N1, 12 amperes, 115 volts room air conditioner. Itong dalawang ito, pareho ito na tinatawag nating equivalent 1.5 horsepower air conditioner. Umpisa pa lang, medyo magkakaproblema na tayo. Kaya pag dumiretso tayo sa calculation, manganganak ng problema itong 1.5 horsepower air conditioner, makikita ninyo. So ano pa? Sabi dito, see Article 4.30 for General Motors and Article 4.40 for AC equipments. Diyan sa example D1B, nakasulat na ito. Pag daw motor, kukuha tayo ng rule sa Article 4.30 kasi 430 sa sa walang tuldok sa NEC. At saka
ang article sa air conditioner, dyan tayo kukuha ng ating rules. Sa 440, Article 440, o sa PEC, Article 4.40. Example D1B, one family dwelling unit. Maaring ito yung pinanggalingan ng example D2 sa PEC. Ayan, no? Ito yung data sa D1, tapos dinagdagan niya na ng aircon. Nirating niya yung aircon, yan plus addition of 6 ampere 230 volts room air conditioning unit. Yan yung sinasabi nating 1 horsepower na room air conditioner. And 12 ampere 115 volts room air conditioning unit. Yan. Ganon din yan. 1.5 horsepower din yan. Dito sa mga libro kong ubod ng tataba, wala. Hindi ko mabasa na merong horsepower rating ang air conditioner o ang refrigeration equipment. Wala nun. Hindi nagre-rating ng horsepower ang refrigeration equipment o ang air conditioner. Kailangan nating malaman ang total load bago tayo makapag-calculate ng size ng ating service equipment. Sa dwelling unit, napakadali. Kasi halos ang kakalculate natin kung wala mabibigat ng mga appliances, yung general lighting and convenience outlet loads lang So, paano natin kakalculate yan? Gagamitin natin yung table 2.20.2.3. So, ito yun, General lighting, load by occupancies. Alamin natin kung anong type yung occupancy. Sumulat lang ako rito ng 3 pero marami yan. Iba-iba, may restaurant, merong barbershop, merong warehouse, hospital, dwelling unit. Kasi ang mahalaga lang naman sa atin, makita natin dun sa dwelling unit, ano yung unit load per meter squared. Kasi ang given natin, isa lang Diyan, ito lang ang kukunan natin ng impormasyon 145 meters squared. So, mahalaga sa atin, malaman ilang volt ampere per meter squared ang ating gagamitin. So, sa bangko, 28, hospital, 16, warehouse, maliit lang. Hindi naman niya kailangan ng maraming volt ampere na requirement. Dwelling unit, 24. Kaya, balik tayo rito. General lighting load natin, ginamit natin itong table na to, yun. Nga pala, tsagain nyo lang dahil kung wala kayong PEC, mahihirapan kayo dahil puro talon-talon tayo, magtitinikling tayo sa mga section to section to section. So, ayan, ganyan ang mangyayari sa atin. Yan ang mahirap sa pag-navigate ng tamang rules sa PEC. Talon-talon tayo. Tuloy na natin, 145 meters squared times 24 volt amperes. Ayan, nakuha natin, 3,480 volt ampere. Computed load natin para makuha natin yung size ng ating breaker para gamitin sa ating general lighting load, ayan, divide natin dun sa ating system voltage 230. So, 15 amperes ang lumalabas. Actually, isang 15 ampere na circuit breaker lang. Ubra na tayo para dun sa ating lahat ng convenience outlet tsaka general lighting. So, sabi niya, use 220 amperes breaker for light and convenience outlet. Bakit? Kasi ito, rules din yan sa section 1.01.8 wiring planning for future expansion and convenience. Hindi niya na lang nilagay dito yung section na 1.0. Pero makita nyo pagdating sa dito sa small appliance at saka sa laundry, yung magpo-provide ka ng mga circuit breaker para dyan, sinulat na niya kung bakit, saang section number yung bakit tayo nag-provide ng ganito. So, ayun, binibigay ko lang. Saan ang galing itong dalawa na to? Kaya naging dalawa. Samantalang 15 lang yung ating kinalabasan, yung ating na-compute. So, punta na tayo sa small appliance at saka sa laundry. Kasi, bukod sa dito sa 3,480, may idadagdag pa tayo dito sa general lighting and convenience outlet loads.
Ito nga, magdadagdag pa tayo ng ating volt ampere dito sa small appliance at saka sa laundry. Makukuha natin yan dito sa section na to, 2.30.3.13a at saka b. Ang section 2.20 o ang article 2.20, ano yan? Branch circuit, feeder at saka service calculations. So sa calculation, magdadagdag tayo ng 1,500 volt amperes para sa small appliance at para sa laundry. Dito natin kukunin yung rules na yan. Ito, palitan natin. Ito, Article 220, Branch Circuit, Feeder and Service Calculations. Ito, 2.20. Yan. 3.13, A at saka B. So, anong sabi dyan? Small appliance load. Load should be calculated at 1,500 volt amperes. Yung kaya tayo naglagay nito. Tapos ano pa? Sabi, load shall be permitted to be included with general lighting loads and subject to demand factor in table 2.20.3.3. Pupunta tayo dito mamaya. Pero ito yung rules na nagsasabi sa ating dagdag tayo sa small appliance ng load na 1,500. Ganon din yung sa laundry. Dagdag tayo ng 1,500. Ito, yan. Tapos ganon din ang sabi niya. Load shall be permitted to be included with general lighting load and subject to demand factor. So, ito, susumahin natin itong 3,480, 1,500, at saka 1,500 VA. Makukuha natin yung ating subtotal na load. 6,480. Kasi magdadagdag pa tayo ng ating aircon sa huli. Tapos, i-apply na natin yung ating demand factor na sinasabi. Dito sa table 2.20.3.3. Ito, so, ayan, pupuntahan natin. Application ng demand factor. Yung total, ang pupunta tayo sa table 2.20.3.3. So, ito yung ating table 2.20.3.3 lighting load demand factor. Ang kinuha ko na lang yung para sa dwelling unit lang. Kasi, ahaba tsaka hindi ko maisama rito yung page kung saan ito dahil hindi naman pa ako sanay sa editing. So, matatagalan akong mag-video kung hindi ako magko-concentrate. Content lang ang kino-concentrate ko. Umuubra naman yung ganito na hindi masyadong mahusay o wala akong editing. So, ayan. Ito sabi, type of occupancy dwelling unit. Portions of lighting load with demand factor applied. Yun daw, ito naman, demand factor percentage. Yung first 3,000 ng ating volt ampere, ito yung total na nakuha natin, multiply natin yan sa 100% o times 1. So, 3,000. Tapos, from 3,001 hanggang sa 120,000, 35%. So, ito application yan. First 3,000 at 100% ito. Tapos yung remainder, so i-deduct natin yung 3,000 dito, ang makukuha natin 3,480 times 0.35, 1,218 VA. Ayan. Ngayon, idadagdag pa natin yung ating load na isang 1.5 horsepower air conditioning unit na ang ginawa ng author, hindi na pinakita rito, nang nag-calculate nito, pumunta siya sa section sa article 4.30 motor. Article ng motor. Kanina pinakita ko na sa inyo. Sabi, di ba? Pagka magka-calculate ka ng conductor at saka ng circuit breaker para sa aircon, sa 4.40 ka pupunta. Ang ginawa niya, dahil nga rito pagkakamali na 1.5 horsepower AC, tinuring na motor itong 1.5 horsepower AC. Kaya pumunta sa motor table, sa single phase. Nakuha, 10 amperes na ang lumalabas, ang ginamit niya, multiply by 230 volts, 2,300 volt amperes ang kinalabasan. Samantalang, kung nakita ninyo,
pinakita ko kanina yung galing sa NEC, 6 ampere sa 230 volts. Ang rating ng equivalent na 1.5 horsepower na aircon na sinasabi niya rito. 12,000 BTU actually yun eh. So 115 volts na supply voltage, 12 amperes, di ba? Yung balikan niyo mamaya, yung ating isang air conditioner na sinama, 12,000 BTU rin yun, 1.5 horsepower din ang equivalent nun kung pagbabasihan natin yung karaniwang nalalaman sa kalsada. So, ayan ang isang naging problema niyan. Samantalang kung ito multiply mo by 6, mababa ang lalabas na horsepower na volt ampere dito. Hindi ganito. Tinuring niyang motor ang air conditioner. So, ginamit niya yung full load current. Dapat ang ginamit mo yung rating sa nameplate. Gaya nung pinakita ko sa inyo na rating nung air conditioner dun sa example sa NEC. Kokopyahin lang, hindi pa kinopya lahat. Ginawa pang 1.5 horsepower. Isa yan sa medyo error na naging consequence pag nilagay mo na ganito. Ito katunayan na ang 12,000 BTU capacity na aircon sa 230 volts. 5 amperes lang, oh. Actual aircon ko to. Room air conditioner. Ayan, oh, 5 amperes at 230 volts. Oh, yan patunay, mas mababa pa nga ito kaysa dun sa sample sa NEC sa D1B. So, ayan. 1.5 horsepower na aircon. 10 amperes, hindi. Kalahati lang, oh. Kung sinunod mo na yung aircon na 12,000 BTU per hour ay 6 amperes at 230 volts. Ito kakalabasan yan, 1,380 volt amperes. Hindi 2,300. At saka yung 15 amperes na circuit breaker, sapat na ng proteksyon, itong 6 amperes. So, ang nangyari, sabi niya, provide 120 amperes circuit breaker para dito sa ating 1.5 horsepower AC na 1.5 horsepower na air conditioner. So, nilagay niya, total computed load, 6,518 volt amperes. Medyo sobra. Hindi tama. Magulo. Pwede naman, pero magulo. Hanggat walang nangyayaring problema, under naman yan kasi mas mataas nga yung magiging rating ng ating service equipment eh. Kaya lang, kung strictly susunod tayo sa rules ng PEC, hindi tama ito. O ngayon, dito na tayo sa 2.2 circuit requirements. Sabi dito sa example dito, use 520 amperes na circuit breaker. Nga naman kasi dalawa, isa na 20 tapos isa na 20 amperes. Ito, problema rin ito. Itong 5 lang ang gagamitin mo. Kasi, sabi nga niya, ang rules para magdagdag ka ng breaker, dahil dapat sana, ito lang eh. Kaso, nilagay niya, kailangan pa ng isang 20 ampere circuit breaker para sa small appliance at saka isa para sa laundry. Kinuha niya ang rules dito sa 210.1.11c. Actually, hindi yan C1 to C2 eh. Hanggang C4 yan eh. Hanggang C5 pa nga eh. So, puntahan natin yan na bakit nagdagdag siya ng circuit breaker para dyan. Ito yun. Oh, yan. Branch circuit required for dwelling units. Anong sabi? Required. So, for dwelling units specified in 2.10c,
to dwelling units, magdadagdag tayo required ng 20 amperes na branch circuit shall be provided daw yan, pag tiningnan natin sa 2.10.3.3, para sa kitchen, para sa dining room, para dun sa area na kinakainan at pinaglulutuan. Tapos ito, laundry, at least one shall be provided. So, required. So, kaya tayo naglagay ng circuit breaker. Ano pa? Bathroom, at least one 230 volts shall be provided. Circuit shall be provided. Circuit shall have no other outlets. Isang 20 ampere na circuit breaker, isa-servisyoin lang yan. Bathroom lang Hindi pwede maglagay ka daw ng outlet mula dun sa circuit breaker para sa bathroom. Palalakaran mo sa labas. Hindi pwede Circuit shall have no other outlets. Dagdag yan. Tapos ito pa. Garage branch circuit, at least one, shall be provided. 120 amperes branch circuit, 230 volts, shall be installed. Circuit shall have no other outlets. Kailangan natin sa garahe ng isa na 20 amperes na circuit breaker required. Kasi, ganito, tingnan nyo maigi to. Pag nabasa nyo yung salitang shall, shall, mandatory rules are those that identify actions that are specifically required. Kaya nga required or prohibited and are characterized by the use of the term shall or shall not. Pag nakita niya raw yung salitang shall, required yan. Hindi po pwedeng hindi mo gagawin yan. At pagka shall not, wag mong gagawin yan. Hindi po pwedeng pinayagan mong maglagay ng ganyan pag shall not. Ano ba ito? Ano ba yung mga yan? Ano yan? Sabi sa section 1.0.1.3b sa Republic Act, yung National Electrical Engineering Law, direct strict adherence to the provisions of this code shall be implemented. Strict adherence. So kung nakasulat sa code, ayon sa batas, susundin. Pag sinabing shall, wala tayong recourse. Kung hindi ipatupad yan, required So, anong consequence niyan? Bukod sa meron tayong 20 ampere na circuit breaker para sa small appliance at saka sa laundry, magdadagdag din tayo para sa bathroom at saka para sa garage. So, ang mangyayari, 1, 2, 3, 4, tapos 5, 6, 7. Hindi ito 5. 7 ito dapat. Service entrance conductor na tayo. Ituloy na natin ang kaguluhan nitong calculation na to. So, sabi dito, use dalawa daw na wire na number 14 mm squared TW wires. So, ginamit niya to, total FLC raw, pumunta rito sa section na ito. Tapos, ano rin yan? Ito ang continuation niya. Note 1, C section 2.20 for 3.11 for conductor and overcurrent protection ampere rating. Itong note number 2, pumunta raw dito sa section na to for minimum service entrance conductor size. Ang sinasabi lang naman dito, hindi ko napapakita kung ano na to, 8 mm squared copper ang minimum size. So, yun lang sinasabi dyan. Lampas naman tayo. So, hindi number 14 tayo. So, ano lang yan, note lang yan. Ngayon ito, itong section na to. Ito yan. 2.20.3.11 Motors. Motor load shall be calculated in accordance with 4.30 blah 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 and with dito for hermetic refrigerant motor compressors. So, naalala nyo kanina, pumunta tayo sa motor table, nakuha natin 10 amperes. Maliwanag 4.40.1.6 for hermetic refrigerant motor compressor. Di tayo pupunta sa motor table. Bakit anya? Ganito kasi. Yan Pag pinuntahan natin itong table 2.10.1.3 specific purpose
branch circuit. Ang Article 2.10, branch circuit. So, lahat ng rules sa branch circuit, dyan sa 2.10. Pero, yung mga specific purpose, tulad ng aircon at saka ng motor, ito, kinuha ko lang, kasi yan lang naman mahalaga sa atin. Dito natin kukunin ang rules para sa motor sa 4.30, Article 4.30, at saka para sa air conditioning and refrigeration equipment sa 4.40.1.6. Branch circuit, hindi service entrance conductor. So, medyo malabo, ang gulo. Kasi ganito. Ang Article 4.30 para sa motor, hanggang feeder lang, hindi ito aabot sa service conductor. Yan sa umpisa ng Article 4.30. Ayan yung diagram Yan, pag-aralan nyo mabuti, di nyo magagamit yan sa service conductor. Feeder. Babasahin ko na lang yung definition sa PEC ng feeder. Feeder, all circuit conductors between the service equipment and the final overcurrent device. Ito yung service equipment, ayan yung final overcurrent device. Ibig sabihin, sa gitna siya, yan ang feeder, yan yung conductor. Okay? So, service conductor, conductors from the service point yun to the service disconnecting means. Hanggang dito. Etong service disconnecting means natin, yung main breaker. Service entrance conductor. Kung overhead, gaya nito, service conductors between the terminals of the service equipment, doon sa mga terminal, doon natin kinakabit and the point usually outside the building were joined to the service drop. Ayan service drop, nakadikit siya sa service point. So, yan. Ang Article 4.30 up to feeder only, hanggang dito lang. Hindi yan hanggang dito sa service entrance conductor. So ito, hindi ko alam anong ginagawa nitong section na to dito sa service entrance conductor. So paano tayo ngayon magsasize ng ating service entrance conductor kung hindi ganyan? Siyempre, service yung isa-size natin pumunta tayo sa article ng service 2.30. Ito, sa 2.30.4 section, minimum size and rating ng ating service entrance conductor. Sabi dyan, pumunta daw tayo sa ampacit table na makikita natin dito sa mga table na ito. Ito yung isang table natin, yung ating ginagamit na regular na under condition of use. Ito. Pero mamaya ako na ito sasabit. Basahin na muna natin. Sa 3A1, sabi, ang ating service entrance conductor size shall have an ampacity of non-continuous load plus 125 continuous loads. Yung ating general lighting and convenience outlet loads, lahat yun non-continuous. So, wala tayong gagawin pag i-add lang natin. Ang mangyayari lang, pagdating natin doon sa aircon, minsan pinatatakbo natin yan, damagan sa gabi. So, 3 hours or more. Kung gusto nyo malaman, ano ibig sabihin ng continuous at non-continuous load, panoorin nyo yung video ko. Ang pamagat, walang 80% safety factor mababasa sa PEC. Yun, pinaliwanag ko yan. So, ang gagawin natin dun sa aircon, dun sa motor, dun sa 6 amperes, o sa pagkakasulat, 10 amperes, magdadagdag pa tayo ng 25% dahil continuous load yung ating aircon. So, yung kanyang total BA, dadagdagan pa natin ng 25. Kaya, 125% ng ating aircon volt ampere ang ating i-consider sa ating sizing ng service entrance conductor. So, bago tayo finally makapunta dun sa ating table of allowable ampacities, hindi natin magagamit yun kung hindi natin alam ang rules paano yun gamitin. So, pupunta tayo sa section 1.10.1.15C. Meron tayong temperature limitations para sa ating mga conductor dahil gusto natin pangalagaan yung mga insulation ng ating mga conductor. So, sabi dito sa 1.A,
termination provisions of equipment for circuits 100 amperes or less, o yung 38 mm squared, pababa, paliit ang size, ang conductor na magagamit natin, ito, makakagamit daw tayo ng conductor with higher temperature rating if the equipment is listed and identified for use with such conductor. Kung yun daw, kinakakabitan, yung mga terminal at saka yung equipment rated sa rating ng ating higher temperature rated na conductor, ganito. Kung ang ating service equipment, yung panel board, ang rating eh 75 degrees centigrade, lalo yung lugs na kinakakabitan ng ating service conductor, yung terminal, eh nakakabit din siya dito sa sa ating meter enclosure. So, dapat listed yung mga equipment na yan at saka yung kanilang mga terminal sa higher temperature rating other than 60. Kasi yung sa ating table, meron tayong 60 degrees sa column, may 75 at may 90. So, kung yan ay 75, makakapili tayo ng ating service conductor sa 75 din. So, paano ko nalaman na 75 degrees ang rating nitong dalawang ito? Kasi kung titingnan ninyo, pumili siya ng conductor sa TW wires, rated ito para sa 60 degrees eh. Eh, ang ating mga terminal connection, 75 degrees. So, kasama yan sa listing pag bumili ka ng equipment o ng lug, nakasulat doon, 75 degrees. Kung hindi man, i-google ninyo, ito nakasulat. Babasahin ko na lang yung nakasulat kay Google. The temperature rating of main panel lugs for service conductor is typically 75 degrees centigrade. While the lugs themselves may be rated for 90 degrees, the panel board is usually designed for 75 degrees centigrade or a dual 60 degrees, 75 degrees rating. This means that the ampacity of the conductor used must be based on 75 degree column of the NEC ampacity table, even if the conductor themselves are rated for 90. Tapos, paano naman ito? Nakakapit din yung service conductor dyan. O tingnan natin yung lug ng ating meter enclosure. The temperature rating for the lugs on service conductors within a meter enclosure is typically 75 degrees centigrade. While the same lugs may be rated for 90 degrees, the equipment itself is often rated at 75 degrees centigrade, meaning you should size the conductor according to the 75 degrees ampacity tables in the NEC. Yun maliwanag. Punta na tayo ngayon dun sa ating table. So dito, balikan natin yung rules sa temperature limitation. Sabi kung 38 o 100 amperes ito, 38, 100, pababa, paliit, pwede ka daw gumamit ng higher rated temperature rating dito sa column na to ng 75 kung yung mga kinakakabitan ng iyong conductor listed or identified for this temperature rating. Pinakita ko naman sa inyo, pinrobe ko sa inyo na yung mga terminal na kinakakabitan sa service conductor ay 75 degrees. Ang ginawa niya, pumili siya ng insulation rating TW dito sa 60. So, nakikita ko medyo ba't nagkaganon? Service conductor ito, katulad din ito ng sa motor Sa motor at saka sa aircon, pag nag-size tayo, dito tayo kumukuha ng ampacity ng ating conductor Dahil nagiinit yung mga yun Tapos yung service equipment pa, yung service conductor pa, babalik natin sa 60 tas TW. Baka makompromise yung insulation ng ating service conductor. So, ganon din pag pumili tayo ng isa pa, ang ating minimum size ng ating overcurrent protective device main breaker 60. So, ba't napili yung 14? Kasi, kung dito tayo pupunta, mas malapit yung 65 kesa dito sa 50 60 yung ating breaker. So, yun ang size ng ating service equipment.
65 ang pipili natin sa 75 degrees. 14 din, pero hindi TW. Pili tayo dito sa THW, THHW, o THWN. Main breaker, magsasize tayo ng main breaker. Service equipment, maximum current rating of protective device. Pumunta na naman siya rito sa motor section, 4.30. Di ba pinakita ko na sa inyo, itong article na 4.30 hanggang feeder lang. So, ang ginawa niya, in-apply niya rin ang section para mag-size ng protective device para sa branch circuit o kaya para sa feeder ng motor. Kaya nag-apply siya ng 300% kung fuse daw ang gagamitin at saka 250 dun sa sa aircon load. Kaya nakuha niya 48 at saka 43 amperes. Isa pa. Hindi ba aircon ang sinasize natin? Paano tayo napunta sa 4.30? Liwanag o pinakita ko kanina. Ang dami nun. Pagka motor, punta tayo sa 4.30. Pag aircon, 4.40. Gulo, balik na naman siya sa 4.30. Isa pa. Bakit mo pinilit isay sa feeder o samantalang may sariling branch circuit yung general lighting and convenience outlet load. May 20 tayo doon, may 20. Tapos, maglalagay tayo ng 4 para sa bathroom, garage, small appliance, sa kitchen, at saka sa laundry. Paano yun sasama mo rito? Sa size natin sa main breaker, ang labo. Unang-una, hindi pa tayo nakakapaglagay ng breaker para sa ating aircon. Kung lagyan natin may 20. So, wala naman tayong feeder Diretso tayo sa service equipment. So, isasama mo to. Medyo nakakahilo. So, hindi ganyan. Tapos nangyari, ang rating daw ng equipment mapipiliin, kung fuse, pili tayo ng switch na may 160 ampere na fuse. O switch na may pagka circuit na may 60 ampere fuse. Pag circuit breaker naman, 50 ampere circuit breaker daw. Sabit na naman tayo rito. Kasi, paano tayo magsasize ng ating service equipment, service disconnecting means ito, punta tayo sa article para sa service. Ito, punta tayo. Service equipment, disconnecting means. Ayan. 230.6.10 rating of service disconnecting means. Liwanag meron sa letter D, one family dwelling unit. The service disconnecting means shall have a rating not less than 60 amperes, 3 wire. Ito maliwanag not less than 60 amperes. Ano raw ang minimum? 60 amperes. Ano ba to? Required ba to? Na walang bababa dyan? Oo. Ayan pinaliwanag ko na nga yung word na shall. Pag sinabing shall, required. Sabi, hindi ka bababa dito. Required na ang minimum mo, 60 amperes. So, ano ba talaga kuya? Ngayon, paano yung tamang pagsasize? Ito, balik tayo dun sa kanina, yung continuous load at saka 125% non-continuous load. Ganyan, suma natin yan, dagdag natin yung 25% kasi 125 daw. Nung ating nung ating continuous load. So, continuous load natin aircon, sabihin natin tama ito, 10 amperes, 2.2300, Di kunin natin yung 25% niya, dagdag natin, Ang total ito, divide natin dun sa voltage, 31 amperes. Yan ang ampacity ng ating system, ng ating ikakabit. Kaso, meron tayong minimum na size ng main breaker, So, wala tayong choice. Ang ating circuit breaker size, 60 amperes. Tapos, ang ating service conductor, 40 mm, wag TW. 60 degrees centigrade ang ang temperature rating nun Doon tayo sa THW tsaka THHW. Tapos, isa pa, circuits required, 7. Kung gusto nyo,
7 na 20 ampere circuit breaker, o kaya gusto niyo babayan sa aircon, 6 na 20, isang 15 para sa aircon. Ganyan yan. So, ngayon, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo yung gawa ng isang author sa Amerika. Kung paano mag-size ng ating, o paano mag-calculate ng ating service equipment. Ito, Illustrated Guide, National Electrical Code. Gawa ito ni Charles Miller. Okay? So, ito yan, no? Standard method. One family dwelling. Ganyan ang paggawa. So, gagawin ko, sa susunod na video, magkakalculate ako gamit ito. Lalagay ko lang yung equivalent na PEC section. So, yan, no? Katulad nung unang ginawa, general lighting and receptacle load, tapos kinuha niya yung total, in-applyan niya ng demand factor, tapos yung mga equipment na dinagdag niya, ayan, no, fastened in place appliances, clothes dryer, range oven, cooktop, and others, heating or air conditioning, depende kasi either or yan Tapos 25% ng largest motor load. Tapos isusumahin mo yan, no, from item 9 hanggang dyan sa item 14. Yun, makukuha mo yung minimum amperes, masasize mo na yung feeder o yung service conductor. Susunod na riyan sa pinili mo na service conductor. Siyempre po, protektahan mo yan ng yung main breaker. O wala na tayong neutral. Ang haba na talagang hindi ako makagawa ng video na maikli. Ang daming issue na ilalagay. Nakakapagod din. Pero sulit naman pag nakikita ko sa comment ninyo na napapakinabangan ninyo. So, sasabihin ninyo na mali itong presentation ko, gawin yung professional yung inyong disagreement. Pakita nyo rin sa akin gamit ang PEC rules. Dahil yun ang ginawa ko rito. PEC rules din ang ginamit ko para i-disprove itong pagkakagawa ng example dito. So, ganun lang, pinakamaganda. Walang personalan. Kung mali ako, di tatanggapin ko. Pag naipakita ninyo, gamit ang PEC rules. Wag yung, kasi sa amin ganito, sa amin ganyan ginagawa. Walang ganun. Hindi professional yun. Hindi. Huwag kayong magagalit sa akin kung pinakita ko yung mga mali sa Philippine Electrical Codebook sa Annex D, itong example D2. Dahil hindi naman yung bahagi ng rules So, kung naging sloppy ang pagkakagawa niyan, pinapakita ko sa inyo para hindi nyo maulit. Kagulo kasi. So, yung iba hindi matanggap na electrician ako tapos papaliwanag ko, ang kinukontra ko, yung mga engineer na gumawa nito. Hindi ilalatag ko na rin yung credentials ko. Hindi naman ako talaga electrical engineer. Mechanical engineer ako, licensed. Pinasa ko yung exam noong 1979. So, graduate ako ng College of Engineering, Mechanical Engineering sa UP. At saka graduate din ako ng Masters in Business Administration sa Business Ad, sa UP rin. Tapos eto, logo yan ang Philippine Science High School. Graduate ako niyan. So, first year pa lang ako, sinusweldohan na ako ng gobyerno para mag-research. So, ang naging trabaho ko sa dati nung araw, matagal, magbasa, mag-research, gumawa ng analysis at proposal, recommendation sa aking mga boss na abogado. Doon ako nagtrabaho sa Board of Investment Technology Transfer Board. Ang mga kausap ko, kadalasan 70% of the time, mga abogado, yung mga matitinding abogado dyan sa Makati. Yung isa, naalala ko, yung Castillo, Laman, Tan, Pantalyon Law Offices, yung mga abogado na ng mga kausap ko. Pinakamababang kausap ko, plant manager. Ano pa lang ako noon? 22 pataas. So, sanay ako sa ganito na magbasa, i-analyze, at saka magbigay ng recommendation. Yan ang qualification ko. Kaya ako nakakapagsabi ng aking mga criticism sa binasa ko. Ang qualification ko, marunong ako magbasa, mag-interpret, at alamin ang meaning ng mga salita. Okay po? So, kung meron kayong nakuhang value
dito sa aking ginawa, yun, lagi kong request, i-like ninyo, i-share, tapos mag-comment na rin kayo, tapos hit nyo yung notification bell, para yung susunod na gawa kong video, maabisuhan kayo, mapanood nyo rin. Thank you.